Kailangan mong ipanganak muli. Hello! Ako nga pala si Tony. Ito nga pala ang pangunahing tindahan dito sa Barangay Buhay na Bato. Ang LBCI Sari-Sari Store. Teka, paparating na ang mga kaibigan kong sila Lily, Inka at Baste. Mukhang handa na naman silang makinig mula sa lumang libro ni Nanay Chami. Tara, sumama na rin kayo at sabay-sabay nating pakinggan ang mga storya ni Nanay Chami. Baste, bakit ba palakad-lakad ka dyan? Hindi mo ba nakikita nagwawalis ako? Naglilinis din naman ako Nililigpit ko nga yung mga nakakalat mong laruan Bakit kasi ngayon mo lang yung ginagawa? Tingnan mo, pabalik-balik yung mga winawalis kong alikabok. Baka mamaya dumating na yun sila Nanay Chami. Tapos, di pa rin tayo tapos maglinis. Ito na nga, binibilisan ko na Ikaw lang naman to. Baste! Inka! Bilisan nyo na maglinis dyan! Huwag na kayo mag-away! Opo. Magandang hapon po! Hello po. Magandang hapon po. Hello po, Nanay. Hello po, Nay. Tuloy po kayo. Wow! Ang ayos ng bahay niyo ngayon, Inka. Oo nga, tapos malinis din. Siyempre naman, naglinis kami. Minsan lang kayo bumisita dito kasama si Nanay Naku mga anak, di nyo naman kailangan gawin yun Siyempre naman, Nanay. Turo po sa amin ni Mama, dapat maglinis kami kapag may bibisita dito sa bahay. Kasi nakakahiya po sa bisita namin pag makalat yung bahay. Nakakahiya naman. Pero maraming salamat Inka at Baste. Nay, pwede niyo ba kami kwentuhan muna habang naghihintay ng merienda natin? Nagluluto pa po kasi si Mama Oo naman anak, dahil naglinis kayo ng bahay nyo ngayon, ang kwento natin ngayong hapon ay patungkol din sa isang napakahalagang bisita ni Jesus. Ang pangalan niya ay Nicodemo. Isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo at kabilang sa grupo ng mga Pariseo. Yung Hudyo po ba, Nanay? Yun yung mga nakatira sa Israel? Oo, Lily. Ano po yung Pariseo, Nanay? Sabihin natin sila yung mga sobrang relihiyoso noong panahon ni Jesus. At sobrang istrikto pa. At dahil ayaw niyang malaman ng mga kasamahan niya na dadalaw siya kay Jesus para manghingi ng sagot sa kanyang mga katanungan, ginawa niya ito ng gabi. Pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos dahil walang nakakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo. Maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong naman si Nicodemo, Paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang pinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtataka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto. Naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nanggagaling o saan pupunta. Ganoon din ang sinumang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nagtanong si Nicodemo, Paano pong mangyayari iyon? Oo nga po, Nay. Paano po nangyari yun? Nakakalito po kasi Pinapaliwanag ni Jesus kay Nicodemo na iba ang kapanganakan na tinutukoy niya. Hindi mo na kailangan bumalik sa tiyan ng nanay mo para maipanganak muli. Ang sinasabi niya ay kinakailangan nating maipanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Bakit naman po, Nanay? Sapagkat likas sa tao ang kasalanan. Paano pong likas, Nanay? Halimbawa, sino dito sa inyo ang tinuruan magsinungaling ng magulang niya? Wala po. Ang mang-away. Wala din po. Pero nagawa niyo na yun pareho, di ba? Oo nga po, Nanay. Kanina lang, nag-aaway pa kami ni Baste kanina bago kayo dumating dito. Natural sa atin ang magkasala sa isa't isa, Inka. At higit sa lahat,
magkasala laban sa Diyos. At dahil dito, hindi tayo pwede makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya po pala sinabi ni Jesus dapat ipanganak tayo muli. Oo, Tony. Para po mabago yung nature natin? Tama, Lily. At mangyayari lamang yon sa pamamagitan ng banal na espiritu. Siya ang nagbibigay ng kakayanan sa isang tao para maipanganak muli sa pamilya ng Diyos at maging tagapagmana ng kanyang kaharian. Nay, pag pinanganak ka po ba muli, magiging perfect ka na? Sabihin nating iyon ang simula papunta doon. Pero syempre, sobrang layo pa natin doon. Hindi pa perpekto, pero binago na ng banal na espiritu. Kagaya na lang ng mga alagad ni Jesus. Sige nanay, magkwento ka pa po. Basta! Pinka! Handa na nitong mga niluto ko! Ay, next time na lang pala nanay. Ehe.